Iginigiit ng International Criminal Court sa inilabas nitong warrant of arrest na may jurisdiksyon nito sa kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kahit hindi na kasapi ng ICC ang Pilipinas. Inilatag ng ICC ang mga pananagutan ng dating Pangulo mula pa noong panahon ng Davao Death Squad. May balitang A to Z si Paul Henson. Ako, pag nagkasala, you prosecute me in Philippine courts with the Filipino judge, the Filipino prosecutor, at magpakulong ako dito sa bayan ko. Kinwestiyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung ano ang basehan ng pag-aresto sa kanya. Giit niya, walang karapatan ang International Criminal Court dahil hindi nakasapi rito ang Pilipinas. Wala tayong extradition treaty. At saka nag-withdraw na tayo. Bakit mo ako dadalhin doon sa international body na hindi na tayo bibro? Pero sa 15 pahinang warrant of arrest na ibinaba ng ICC na may petsang March 7, iginiit ng korte na may jurisdiksyon ito dahil naganap ang mga umano'y krimen ni Duterte mula pa noong November 2011 kung kailan kasapi pa rin ng ICC ang Pilipinas. Saklaw nito ang pamumuno ni Duterte sa Davao Death Squad hanggang siya ay maging Pangulo. Ayon sa ICC, malinaw ang malawakan at sistematikong pag-atake ni Duterte sa civilian population mula noong mayor pa siya ng Davao City sa ngalan ng pagtugi sa mga kriminal. Inilahad ng ICC na hindi bababa sa 19 na drug pushers ang napaslang ng DDS sa Davao City at hindi bababa sa 24 na kriminal ang napaslang sa ilalim ng superbisyon ng pulisya. Ayon pa sa korte, nag-alok umano si Duterte ng promotion, pabuya at proteksyon sa mga pulis at hitmen na sangkot sa drug war. Ayon sa mga mambabatas na kasapi ng House Panel sa investigasyon sa war on drugs, hakbang ito sa paghilom ng sugat ng mga pamilyang biktima ng EJK. I think this is also a moral victory for women, especially for those mothers, for those wives, for those daughters who have lost a loved one because people have decided to ignore the rule of law. This is proof that the Philippines is a country that respects the rule-based order in the world and that we uphold the rule of law. Nobody is above the law. Ayon sa Human Rights Watch, ito na ang oras ng pagkamit ng hustisya. Hindi nakasip katulad dati, nung panahon niya, na takot ang mga tao. Ngayon, mulat na rin ang kahit paano ang mga tao. Marami na ang Pinoy, ang mga Pilipino, na nakita kung paano sila kasama. Taong 2018 pa sinimulan ng ICC ang investigasyon sa umano'y crimes against humanity ni Duterte. Una nang iniulat ng ilang human rights groups na posibleng umabot sa higit 20,000 ang biktima ng extrajudicial killings sa panahon ni Duterte. Para sa Balitang A to Z, Paul Henson.